Dahil sa maliwanag nitong muka, tumingin ito sa akin at tipid akong nginitian. Hindi ko ito ginantihan. Bagkus ay pairap akong nag-iwas ng tingin dito. Hindi na lang sana siya sumunod dito. Gaya nga ng inaasahan ko, lumipat na naman sa kanya ang atensyon ng mga bata. Tahimik ko na lamang na ipinagpatuloy ang pagkain ko. "Your chop suey is really the best, me," Matt suddenly said. Binalingan ko ito ng tingin at napangiti ng parehong naubos nila ang hinain kong kanin sa plato nila. "Wow, naubos ng mga anak ko ha," nakangising saad ko. "Of course, Mommy. Masarap kaya ang luto mo." Matt talked while his father was busy wiping the side of his mouth. Sinunod din agad nito si Feli. I just smiled. Not until he talked. "Masarap talaga magluto si Mommy, anak." Biglang may kung anong humimas sa puso ko dahilan ng pagtalbog nito. Pakunwaring hindi ko ito narinig at nagpatuloy na lamang ako sa pagkain. Hindi ko man ito kita ngunit ramdam ko ang tingin nito sa akin. Kaya mas lalo lamang akong naiilang. Wow ha, parang kanina ako pa tong inis na inis. Tapos ngayon daig pang napipi sa sobrang katahimikan ko. Tinapos ko kaagad ang pagkain ko pagkatapos ay mabilis na kinuha ang mga pinggan na ginamit ng anak ko upang ilagay ito sa lababo at hugasan. Maya-maya pa'y narinig kong inaya niyang mga batang magpunta sa sala. Kaya nagpaalam na kaagad sa akin ng mga bata at kalaunay nagsialisan na sila. Hindi ko naman maiwasang madismaya. Ewan ko ba, siguro ay nasanay lang ako sa gawin nitong manguna sa pagligpit. O di kaya ay papalitan niya ako sa tuwing maaabutan niya akong ginagawa ang ganitong mga bagay. Napabuntong hininga ako sa naisip. Iwinaksi ko na lamang yun sa aking isipan at nagpatuloy na sa ginagawa. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na ako sa ginagawa. Kaya napagdesisyonan ko nang sundan sila sa sala. Baliwala sa akin ang isiping nandun din siya kasama ang mga bata. Pakialam ko ba sa kanya? Ayaw niya akong pansinin, di ba? Eh di wag. Pagkarating ko sa salay, narinig ko kaagad ang kambal. Kung kaya't diretso lang ako naglakad papalapit sa kanila at umupo sa gilid ng kambal. Nanonood pala sila ng telebisyon. Kaya pala biglang natahimik. "Oh, you love to watch action movies now, huh, baby?" I chuckled as I saw what movie they were watching. As far as I know, they only watch those cartoons, especially Apen and Ipin. Pero ngayon, heto't nanonood sila ng balita. "Yes, me. Daddy told us that the movie is great. Look, Alita is so beautiful," Matt enthusiastically replied. Natawa na lamang akong napailing. Umayos na lang ako ng pag-upo at nakinood na lamang sa kanila. Ilang minuto lang ang makalipas ay napansin ko ang mahinang pagtunog ng cellphone sa gilid ko. Nang sundan ko iyon ng tingin ay nakita kong hawak-hawak na iyon ni Lucas. Nanatili ang mga mata ko rito. He was smiling while his fingers are busy typing. Unconsciously, my forehead seized. Sino ang ka-text niya? Bakit kung makangiti siya ay para siyang nauulol? Panibagong babae na naman ba yan? O baka yung higad pa ring sekretarya niya? Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na malayang natapos na pala ito sa ginagawa at napabaling sa akin. I stared back at him. But what shocked me the most was that he coldly shifted his gaze away from me. Para bang estranghero lang ako habang tinitingnan niya. Wala sa sariling napanunok ako at inilipat na ulit ang mga mata sa telebisyon. Bakit biglang ganun na lamang ito sa akin? Parang kahapon lang sobrang clingy pa nito kahit na alam niyang tatarayan ko lang siya. Napagtanto na ba niyang napasobra na ako? Masyado ko na ba siyang nainsulto? Nasaktan ko ba siya? Napabuntong hininga ako. Palihim kong kinagat ang labi ko sa naisip. Althea, first and foremost, iyan naman talaga ang gusto mong mangyari, di ba? Ang saktan at insultuhin ng lalaking yan dahil sa kagaguhan niya. You even want him to kneel down and beg for forgiveness. Na alam mong makapagpapababa ng pride niya. He did almost everything. Tigil na please. Huwag mo na yung isipin. Gawin niya lahat ng gusto niyang gawin sa buhay niya. I don't care anymore. What matters the most is my children. Maya-maya pa nang mapagtagumpayan kong alisin ang mga isiping yon, ay nilingon ko ito at wala sa sariling tinuro ang giliran nito. Pakiabot nga yung unan. Biglang saad ko. Napansin kong paglingon nito sa akin at tinaasan ako ng kilay. Walang ibang sinabi. Kaya heto't parang bigla akong nailang. Yung unan, pakiabot. Ulit ko. Parang naintindihan niya na rin yung ibig kong ipahiwatig. Dahil lumingon ito sa gilid at kinuha ang unan sa giliran niya. Kalaunay inabot niya ito sa akin. Itinuon ko ulit ang atensyon ko sa telebisyon. Ilang saglit pa ay napunta na sa maaksyon na eksena ng pelikula.
Kaya doon na nagsimulang mag-ingay ang kambal. Hindi na rin ako nagsalita dahil lumilipad lang ang isip ko. Hindi ko nga rin namalayang natapos na palang pinanonood namin. Kung hindi lang ako tinawag ng mga anak ko. Doon ko lang din napagtanto na nakaalis na pala ang ama nila, papuntang kusina. At kami na lang tatlong naiwan dito sa sala. Napairap na lamang ako sa hangin. Malamang may katawagan na naman yung babae. Bago pa ba yun sa akin? Babies, tara na at kailangan nyo pang maligo. Saad ko na lang sa mga anak ko. Sumunod naman kaagad sila sa akin, kaya sabay na kaming nagtungo ng hagdan. Ngunit habang humahakbang ako may napansin akong imaheng nakatayo sa kusina, habang may cellphone na nakatapat sa tenga niya. Nagdalawang isip pa ako kung pupuntahan ko ba yon. At nang marinig ang usapan ng lalaking yun at babae niya, dedmahin na lang at nang hindi ako mahalata ng kumag na yon. Wow ha, hindi pa nga kami nagkaayos. Wala pa siya sa kalagitnaan ng pagbawi sa akin sa lahat ng nagawa niyang kagaguhan. Tapos heto at may higad na naman. Babies, mauna na muna kayo sa room ha. Susunod si Mami. Kuya, hawakan mong mabuti si Princess. Wala sa sariling saad ko. At maya-maya'y nahanap ko na ang sarili ko sa tapat ng kusina. Yes. Oh, would you mind? Iyon kaagad ang narinig kong sabi nito habang may malaking ngisi sa labi niya. Okay, I'll see you tomorrow. Yes, I'm with them. Yes. Okay, take care. Pagkatapos na yun ay binabana niya ang cellphone. Hindi pa rin matanggal-tanggal ang ngiti sa labi nito. Nagpakawala ako ng hininga. Take care? Okay? Ang sweet ah. Pakiramdam ko'y biglang lumipat ang lahat ng dugo ko sa ulo sa inis. Kung kaya't wala sa sariling naglakad ako ng diretsyo patungo sa kusina. Napansin ko pang gulat sa mukha nito nang makita akong papasok. Kumuha kaagad ako ng baso at nagsali ng tubig. Pakiwari umiinom ng tubig. I can still feel his stare at me, following every movement I do. Oh, tingin-tingin mo, I ask. Mukhang huli na nang mapagtanto nitong kinausap ko siya kaya napalunok ito. Takot ba siyang mahuli? Gusto mo? I asked again and handed him the glass of water I am holding. He immediately shook his head as an answer. No, thank you, he said. Hindi ko na lamang ito sinagot at nagpatuloy na ulit sa pag-inom. Gamit ang gilid ng mga mata ko'y nakita ko itong napayo ko. At kalaunay akmang aalis na, kaya biglang naalerto ang sistema ko. At wala sa sariling nagsalita na sana'y hindi ko na lang ginawa. Sino yung katawagan mo? Napansin ko ang pagtigil nito at paglingon nito sa akin. Ano bang mga pinagsasabi ko? Pwede bang lamunin na lang ako ng lupa? Mas lalo lang yata akong napahiya nang mapansin kong paghulma ng mamunting ngiti sa mga labi niya. Wala, you don't need to know. He just answered. Napatango na lang ako. Kailangan ko pa bang mamilit? Of course not. Wala naman akong pakialam sa kanya in the first place. Hindi na lamang ako nagsalita at pabagsak na inilapag ang baso ng tubig sa mesa at naglakad na paalis. Shit lang. Hindi ko nalubos na matansya ang utak ko. Pakiramdam ko'y umuusok ang ilong ko sa inis. Bakit ba kung makaakto ako'y parang asawa niya? Sige, sabihin na lang nating asawa nga niya ako. Pero wala ako sa lugar para mag-react sa bawat katawagan niya. Wala akong pakialam, period. Pagkaalis ko sa kusina ay nagtungo na kaagad ako sa itaas upang sundan ng kambal. Inaasahan kong tapos na sila sa paghahanda ng mga gamit pangligo nila. Ngunit akala ko lang pala yon. Bagkus ay pareho lamang silang nakatihaya sa iisang kama habang abala sa pag-aayos ng blocks na bigay sa kanila ng daddy nila. Napataas na lamang ang parehong kilay ko at napakrus ng braso. Ayoko naman magsalita at baka kung ano pang lumabas sa bibig ko. Kaya mas pinili ko na lamang na magkunwaring naubo. Hindi naman ako nabigo at mabilis na napalingon si Matt sa direksyon ko. Maya-maya ay kinublit nito si Feli. Mommy! Gulat nitong saad. My lips formed a line as I walked towards them, with my arms still crossed. Anong sabi ni Mommy? I asked. Hindi sila nagsalita at yumuko na lamang. Napabuntong hininga na lamang ako sa nakita. Dahan-dahan akong umupo katapat sa kanila. Hindi ba I told you to get yourselves ready? Look, wala pa kayong tuwalya, I said carefully, making sure not to hurt them. I'm sorry, Me. It was my fault. I told Feli to play with me. He explained that made me sigh. Hindi ko talaga maiwasang matunaw sa tuwing hihingi ng tawad si Matt upang depensahan ng kambal niya. Napakaswerte kong ina dahil sa kambal ko. Marahan kong hinaplos ang buhok ng anak ko.
It's alright, baby. Now stand up and get yourselves ready for a bath. I said, and so they immediately got off the bed to get the things they needed for bath. I can't stop myself from smiling, watching them hurriedly doing the things I asked them to do. Ilang minutong nakalipas ay sabay silang nagsitakbuhan sa harap ko. Dala ang kanilang mga damit na susuotin at tuwalya. "Done!" Napangiti na lamang ako sa kakutan ng mga anak ko. "Then let's go?" I said smiling. Makarating namin sa banyo ay pumasok na si Matt sa isang kubikulo upang magsimula ng maligo habang ako ay sumama kay Feli upang alalayan ito. Kuya na raw kasi siya kaya ayaw niya nang magpatulong. Mabilis na lumipas ang oras at nasa labas na lamang kami ng bahay habang nakaupo sa sementadong parte ng bakuran kaharap ng malawak na espasyo at ang gate. Kanina kasi ay biglang nagpaalam ang magaling nilang ama dahil may kailangan daw itong puntahan. If I know another higad na naman ang kamit niya. Napairap na lamang ako sa naisip. Bahala nga siya sa buhay niya. "Babies, want to ride your bicycle?" I asked the two just so I could stop myself from thinking about him. Tila ba'y nagniningning ang mga mata nilang dalawa sa sinabi ko. Sabay silang tumango bilang pagsang-ayon sa akin. At ayun nga, pumasok na ako sa loob upang kunin yung bagong bike nila na bili sa kanila ng ama nila noon habang sinasama niyang mga ito sa tuwing duty ko sa stasyon. Iyon ang kwento sa akin ng kambal. Pinasakay ko na sila roon at hinayaan silang magpatakbo ng kanilang bisikleta. Pihado naman akong madali lamang silang matuto dahil ilang beses na silang nakisakay sa mga kalaro nilang kapitbahay namin. Saka 3 naman ang gulong nitong binili ng ama nila, kaya ayos lang sa akin. Hindi naman ako nagkamali sa naging desisyon ko at tuwang-tuwa akong nakipaglaro sa mga anak ko. Hindi ko nga namalayang hapon na pala at pawisan na kaming pareho, kaya pagkapasok namin ay dumiretso na kaagad kami sa kwarto upang bihisan ng kambal. Pagkatapos ay pinauna ko na sila sa baba dahil kailangan ko ring maligo dahil nanlalagkit na ang buhok ko buhat ng pawis ko kanina. Lumabas na ako pagkatapos upang sundan ang kambal sa ibaba. Ngunit sa paglabas ko ay nagulat ako nang muntik ko nang mabangga ang tao sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang nakilala ko ang taong yon. Huli na nang mapagtanto kong mahigit 10 segundo na pala kaming nagtititigan. Kung kaya't mabilis akong nag-iwas ng tingin at pumeke ng ubo. "Kanina ka pa pala?" Saad ko na lamang. Yeah." He agreed, inserting his hand inside his left pocket. Unconsciously, my eyes went down to his sweaty shirt. Humulma na rin ang matipuno nitong katawan sa suot nitong t-shirt. Kung kaya't napalunok ako nang wala sa sarili. Sige na, una na ako. Magbihis ka na." Saad ko na lamang at lumabas na ng pintuan. "Alright, susunod ako." Rinig kong sagot nito pero hindi ko na siya pinansin at nagpatuloy na sa paglalakad. Saan kaya siya galing at pawis na pawis siya? Imposibleng sa opisina at nakapambahay lamang ito. Saan nga? Sa babae niya? Palihim ako na pamura. Ano ba, Althea? Nakakainis ka na sa mga pinag-iisip mo ha. Wala ka nang pakialam, di ba? "Mommy, what's with your face po? Are you angry?" Dahil sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na malayang nakarating na pala ako sa sala. Inalis ko kaagad sa isipan kong pesting yon at nginitian ng mga anak ko. "No baby, may iniisip lang si Mommy," I answered. Napatango na lamang si Matt. Dinaluhan ko silang dalawa sa upuan at nanood na lang din ng telebisyon. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay narinig namin ang pagbubukas-sara ng pinto sa itaas. Maya-maya ay nakita kong nagmamadaling bumabang si Lucas sa hagdan. "I am sorry, I took a long time." He apologized and what he did next made me gasp in shock. He just sat right next to me. Sobrang dikit pa na animoy wala ng space na pwede niyang okupahin. Sinubukan kong umusog palayo rito. Ngunit sumunod lang din ito kaya tiningnan ko ito ng masama. But guess what his reaction was? He just winked at me. Leche. "Tampo po naman tong honey ko." He whispered that I actually heard. "Anong sabi mo?" I asked. "Nothing. I just talked to Mr. Gonzalez, an organizer, in case you're wondering." He just replied, grinning. Pairap akong nag-iwas ng tingin dito. What the fuck did he just called me? Hindi ba bumaliktad ang sikmura niya nung sinabi niya yon? At sa tingin niya talaga gusto kong malaman kung saan siya nagpunta? Ha? Asa. Nanatili lamang kami sa ganoong posisyon hanggang sa natapos ng pinapanood ng mga bata.
Pangatlong araw na rin ngayon ang pauwiin niyang mga katulong sa kani-kanilang bahay para raw sa 1 week rest nila. Kaya ayon at siyang nagboluntaryo naghanda ng hapunan sa kusina. Hinayaan ko na lamang siya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ngayon ay nakatanggap ako ng mensahe galing sa istasyon. Umasa ako na mensahe yun patungkol sa pagbalik ko sa trabaho. Kaso notice lang pala yun sa mga workers. Ngayon ay umalis na naman si Lucas sa bahay. Nag-aya ang mga batang mamasyal sa labas kaya hinayaan ko na lamang. Sa park lang din naman kami tumuloy at mukhang nag-enjoy naman ang kambal. 2:00 na rin kasi ng hapon kami pumarito kaya medyo marami-rami na ang mga tao. Nasa kalagitnaan pa ako ng panonood sa mga anak kong naghahabulan sa harapan ko. Nang bigla silang tumigil at sabay na tumingin sa akin. Maya-maya'y lumapit sila sa akin at sabay na bumagsak sa aking magkabilang hita. "Oh, what's wrong, babies?" I asked. "Mommy, can we go to Jollibee after this?" Matt said. Hindi naman kaagad ako nakasagot. Saglit kong sinulyapan ang suot kong relo at bahagyan ng laki ang mga mata nang napagtanto ang bilis ng takbo ng oras. 3:58 na pala ng hapon. Pagdating namin sa fast food chain ay maabutan na kami ng gabi. Hindi yun pwede lalo na't medyo malayo pang pagitan ng mansyon at ang nais puntahan ng kambal. Humugot ako ng malalim na hininga bago sila binalingan ng tingin. "Baby, look oh, the sun is about to set. Malayo pa sa house natin ang Jollibee, kaya baka maabutan tayo ng gabi." Mas lalo lamang humaba ang nguso ni Matt sa sinabi ko, kaya maingat kong pinisilang malulusog nitong mga pisngi. "But Daddy, we are hungry, Mommy." Nauutal nitong saad na ikinakunot ng noo ko. Seemed like he was hiding something from me. I looked at Pelly to observe her face also. The same expression I saw as her twin. They were already staring at each other, as if they were communicating through their eyes. Naningkit ang mga mata ko. "Daddy? Why? What's with him?" I asked. Agad namang napailing si Matthew sa tanong ko. "Nothing, me. I just want to say that we should also bring Daddy some food to eat," he said, obviously trying to convince me. Napatango na lamang ako. Alright, I will just let them. Besides, ayaw ko pa rin namang bumalik doon sa mansyon, knowing na nandoon na siya sa bahay ng ganitong mga oras. "Alright, come on, drink your water first before we go to Jollibee," I said as I handed them their bottled water. They immediately took it off from my hand and drank it all. Kitams, ang bibilis talagang mapasunod kapag alam nilang may premyo sila. Mga bagets talaga. Maya-maya pa ay napagpasyahan na naming umalis sa parke at pumara ng taxi patungo sa fast food chain na gustong puntahan ng kambal. Hindi naman medyo kalayuan pero paniguradong magagabihan talaga kami nito bago makauwi. Pagkarating namin doon ay nagsiunahan na kaagad ang dalawa nang sinabi kong maghanap sila ng pwesto. Hindi naman kalayuan ang kanilang napili, kaya sinabihan ko silang wag umalis bago pumila sa counter para umorder. Mabilis lang din ako roon dahil hindi naman gaanong marami ang kasabay kong pumila. Spaghetti, sundae, jolly stick at fried chicken lang naman ang binili ko, kaya ayun at busog ang dalawa pag uwi namin. Pinagbili pa nila ako ulit para raw may pasalubong sila sa daddy nila. Hindi na lamang ako nagreklamo at nang makauwi na agad kami dahil 5:30 na ng hapon. Ngayon ay kasalukuyang kami naglalakad papalabas upang sana'y mag-abang ng taxi pa uwi. Nang bigla kong maramdaman ng pag-vibrate ng cellphone ko sa bulsa ko. Nagdalawang isip pa akong sagutin ito sa una nang mabasa kong si Lucas ito. Pero sa huli sinagot ko na rin at baka may importante itong sasabihin. "Oh," bungad ko agad. "Hello, hon. Where are you now?" Tumaas ang kanang kilay ko sa narinig. The heck? Why does he keep on calling me with that damn... whatever. "Bakit?" Pataray kong saad. "I just ask. Kakauwi ko lang," he answered. Napairap na lamang ako sa hangin. "Sinamahan ko ang kambal sa Jollibee. Pauwi na rin naman kami," I just said. And after what I said, I suddenly heard some noises that made my forehead seize. "Hello?" I called him. "What happened?" Yeah. Hello, hon. I'm sorry, may ginagawa lang," he said and laughed awkwardly. Duh, who cares? Busy naman pala siya. Bakit tumawag pa siya? Akala ko pa naman susunduin niya kami. "Okay, I'll hang up." Saad ko at pinatay na agad ang tawag. Nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad.
habang hawak-hawak ko ang mga kamay nila. Me? Who called you? Matt asked suddenly. Your daddy, baby, I answered. Kahit sa daan ako nakatingin ay kitang-kita ko pa rin ang gulat na reaksyon nito.